Kamusta na si Kapitan Tiago Basilio? Maayos naman, Kapitan. Ang Akademya ng Wikang Kastila na nais niyong itayo ay natitiyak kong hindi pahihintulutan. Diyan na po kayo nagkakamali, Kapitan. Inandukan po namin si Padre Irene at siya nangako na may pagkita kay Kapitan General. Natitiyak kong hindi papayag si Padre Sibila. Salungatin niya at gusto niya. Sakali at kayo papahintulutan, saan naman kayo kukuha ng gugulin? Mag-aambag-ambag ang mga mag-aaral. Talagang inahanda na niyo ang lahat ng kakailanganin kung sakalit kayo ay mapagbigyan o sige dyan na kayo. Siya nga pala, ano ang sabi niya tungkol kay Paulita? Ano ba sermon? Kakaibang babae si Paulita, may pinag-arangan. No, at talaga namang kagalang-galang, isa lamang ang mapipintas ang kanyang tiyahang bungangera. Alam mo ba, nainutusan ako si Doña Victorina na hanapin ang kanyang asawa? At pumayag ka naman. Hindi. Pero alam mo ba, sa bahay ng tiyuhin ko nagtatago si Don Tiborcio. Totoo ba yang sinasabi mo? Yan ang dahilan kung bakit ayaw umakyat sa itaas ng aking tiyuhin. Sigurado na tutungonin si Doña Victorina. Gusto ng Senyor Basilio, magbabakasyon po ba kayo? Kababayan niyo po ba sila? Siya si Sagani, pamangkin ni Padre Florentino. Kalalawigan ko siya pero sa kabilang bayan siya nakatira. Kamusta po ang lalawigan niyo? Kumusta? Bakit hindi po ba kayo nakapunta roon? Magtatanong po ba ako kung nakapunta na ako doon? Maraming nakapagsabi sa akin na mahihirap ang mga tao doon. Hindi kami bumibili ng alahas. Hindi namin kailangan yan. Sandali, wag niyong ikasama ang aking sinasabi. Hindi ko ibig makasakit ng damdamin. Nais ko lamang malaman ang kalagayan ng isang bayan sa pangangalaga ng kurang nakatira doon. Ano nga natin yan? Nais niyo bang uminom na lang ng serbesa? Hindi po kami umiinom ng serbesa. Hindi kayo umiinom ng serbesa? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang dahilan ng kakulangan ng lakas ng tao sa Pilipinas. Sabihin ninyo kay Padre Camora na kung tubig sana ang kanyang iinumin at hindi serbesa ay marami na sana siyang naitatabing pera. Pag-isabi rin po sa mahal na kura na ang tubig ay matabang at mainom ng ngunit makapawi ng serbesa. At pumapatay ng apoy na kapag pinainit ay maging dagat sa malawak na dagat. Naku, paano ko yan sasabihin sa kura? Alam niyo naman kung paano magbiro ang butihing kura. Teka, kilala ba yan si Kapitan Tiago? Sobra. Unang araw pa lamang ay pinuntahan na niya ito na malamang may sakit. Tiyak kakausapin niya ang general upang pahintulutan ang pinapangarap natin. Senyor, pinapatawag po kayo. Sabihin mo nga, Pexong, kung ano ang batayan mo sa pagsasabing walang pagkukurang Kapitan General. Hindi ko sinabing walang pagkukurong general. Mayroon pero yun ay nagtatapos lamang sa naabot ng kanyang kamay. Punyales, iyan ang nagpapakita ng masamang pagkukuro ng general at implikasyon na natangay na siya ng mga kura. Baka naman natatakot lang na maunawaan at ang mga batas at sa pilitang ito'y ipasunod. Sa tulong ng iisang wika, magtutulungan kami. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas? Tandaan nyo na isa ako sa mga nagpapanukala. At kung tanggihan ng general ang ating panukala, Magtagumpay din kayo dahil naalisan niyo sila ng masama. nasasabi ninyo iyan dahil Kastila kayo. Kung ako ang nagsabi ng kalahati lang yan, pilibustero ako. Mabuhay ang wikang Kastila. Nakipagkita ko kay Padre Irene kaninang umaga. Isang linggo raw nilang pinagtatalunan ang ating panukala. Iisa siyang nagtatanggol, pati si Simon at ang inchik na si Quiroga ay tutol. At kung di pumanig sa atin si Don Castillo,
Ito'y bayan ng mga panukala. Si Don Custodio po ang lulutas sa aming hinihiling at pangyari. Sana'y pumanig kayo sa aming balak. Walang makahigit sa akin sa pag-ibig sa bayan at maunlad na layunin. Ngunit ayoko managay sa alanganin. Kailan may hindi namin iniibig na ilagay kayo sa kagabitan. Kung nais niyong tumulong sa pamahalaan, ito'y sa paraang ibig ng pamahalaan. Ang saligang katarungan at matuwid ang siyang lalong matibay at magtatag. Ipinapayo mong iwaksin niyo ang mga hakbanging iyan na lubhang mapanganib. Subalit ang pamahalan po ay lilitag at kabutihan ng bayan. Subalit ang bumubuo sa pamamahala ay ang mga mayayaman at bihasa may pinag-aralan din. Opo, ngunit sila ay tao rin. Maaring magkamali dahil sa pansariling kahinaan. Magtiwala tayo sa kanila, ipagkakalob nila ang lahat. Ngunit hindi po may kasabihang galing sa mga Kastila, mismo ang na hindi umiiyak na nakasuso. Nangungulugan ay hindi humingi ng hindi binibigyan. Baliktad sa pamamahala. Nantayin natin pagkaloban tayo ng pamahalaan. Humihingi ng mga bayan pamahalan sa nakatuwirang paraan. Ito ay dapat niyang ikagalak at halip ay kamuhi. Hindi maganda ang ganyang pag-iisip. Nangangalagan lamang na kayo'y bata pa at ilaw sa karamisan. Makatuwiran man ang hinihingi, ang pamahalaan ay may kanya-kanyang pamamalakad. Ang ibig mong sabihin, di matatang mga pamahalaan. Ang nanakop dahil sa saligan ng pamahala ay hula-hula lamang. Ipaubayan niyo sa pamahalaan ang mga ganyang bagay. Tutulong di si reaktor sa akademya, maghinay-hinay kayo. Bilin po ang aking amain na lagi kong iisip na kabutihan ng iba gaya rin ng sa akin. Bakit hindi nila tayo gayahin? Nag-aaral tayo ng Kastila at ako'y napanot na sa pagsasaulo ng mga talata. Ngunit hindi po lahat tulad natin. Ninyo isa, marahil na 1,000. Ano, maraming nag-abogado o doktor. Ang kailangan natin ay magsasaka at manggagawa. Waawang binata, minsan din akong nangarap ng ganyan. Subalit na pag-isip-isip kong iyan ang isang putong ng mga dahong laurel na tuyot, subalit tumatak na rin sa mga tinik at uod nitong taglay na may dagta kapag sariwa. Kung lahat sana ay nag-iisip at gumagawa ng tulad niya, kaawa-awang binata, kaawa-awang isaban. Magandang gabi mga binibini. Ako ay si... Ano ba? May gana pa silang bumate. Bakit ka ba naiinis? Paano ba naman? Ang hirap na nga humanap ng upuan eh. Hinay lang. Ayun, may nakita ko sa dulo. Walang galang na akin po yung upuan na yan. Bakit yan? Ano bang pangalan mo? Juan po. Juan. Wala mo nakikita ang Juan dito. Aba, itong matandang to. Bakit ang kulit mo? Aba, kung hindi ba naman malabo ang aking mata, hindi ko makikita si Don Custodio na nanonood sa palabas na kanyang tinututulan. Huwag mo akong pagtawanan. Ni huwag mong isipin na nakita mo ang kahinaan ng iyong kaaway. Aba, panangiti si Pepe ah. Kila magandang balita yan. Alam niyo ba, nasang-ayon lang pa siya ng kataas-taasang lupon, pahihintulutan nila tayo. Aba, magandang balita iyan. Hindi ba salani? Sana gumawa mga teatra dito. Bakit? Kung saan pa maayos na kami. Sinungaling na paulita. Sobra-sobra lamang ang kakalantad. Abot ng tod, hindi palampas. Makikita natin ang sayaw ni Kankan. Sasayawin nila iyon ni Makaraig. Oo, tama. Sasayaw nga sila ng Kankan. Asa na ang kankan? Maghanap sila ng pwesto mapagsasayawan. Magaling sila, hindi ba? Napakagaling mo naman, Iho.